Question, have you ever been broken but you still kept going? Yon, sige, sama-sama tayong pagkwentuhan yan with our very special guest para sa episode 157. Broken to Bloom, live na live, dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker and I am your host. Welcome to I Am Possible. Yun, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng viewers natin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man ito mapapanood, magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng OFWs natin all over the world, sa lahat ng kababayan natin sa amang parte ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ganun din, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para sa ating YouTube channel. Ang Paulo Javellana TV, paki-follow na rin ang ating TikTok account. I Am Possible ang ating TikTok account. Sa lahat ng mga nag-like, nag-subscribe, nag-follow, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng advocacies ng I Am Possible. Paki-share na rin. Kung maaga kayong nandito ngayon, nakikinig na sa pag-start natin, paki-share na. Paki-share sa mga nanonood na ngayon ng ating episode tonight, episode 157, Broken to Bloom. Mamaya makikilala niyo ating very special guest para sa isa na namang Mother's Day special. Tuloy pa rin natin ang Mother's Month natin. So, isang kwento ng isang mother. Struggles, hardships, trials, triumphs, wins, small, milestones ng pagiging ina ng kanyang buhay. Mamaya mapapakinggan natin. Definitely, sa mga captions pa lang ng poster natin, mai-inspire kayo sa episode natin for tonight. Siyempre, binabati ko ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamabait at pinakamamahal kong asawa, si Bia Javellana. I love you. Siyempre, ano pa rin yan, Happy Mother's Month sa aking pinakamagandang asawa, si Bia Javellana, ang nanay ni Sage. I love you, Sage. Kay Mama Tess Javellana, siyempre, sa mga kay Sir Adrian De Los Reyes, ang napakagwapo at napakakisig na technical director ng I Am Possible. Pagaling ka, Sir Ed. Pag-pray namin ang iyong quick healing. Pagaling ka. Kay Ma'am Alma Corsanes, sa kasama ni Mama dyan, sa Paranaque, kay Kiko, sa aking pamangkin, sa kanyang asawa, kay Shawi Javellana, kay Shohan, kay Ate Marie, good evening, kay Kujojo and his family, kay Kuya JJ and his family, kay Mama Grace, Papa Ronnie, Ronan Formata, Tabora Trancoville, good evening. Kay Isa, CJ, Bella Santos ng San Francisco, California, good morning. Kita Chong Kapati, good morning. Congratulations sa iyong daughter-in-law, kay Lonela, kay Jason Kapati, sa kanilang baby shower. Congratulations. Si Tita Chong, soon to be Lola. Tatawagan ka na namin, Tita Chong, Lola Chong na. Kay Tito Erwin Azul, kay Jeremy Kapati, Tito Erwin Kapati, Jeremy Kapati, good morning. Tita Jet, Tito Rolly Cui, good morning from Wisconsin. Tita Chong from New Jersey yan. Si Dylan Nababu from California pa rin yan. Tito Erwin Azul, Tita Awazul from California. Rich Falsis, Verna Falsis, Cleo, Chloe, Cleo Kylie Falsis ng Canada. Good morning. Kila Jolo, Orleto, sa wife mo, kay Belle, kila Charis, kila Sabel, kila Louie, good morning sa inyo dyan. Sa Canada pa rin yan. Kay Ma'am Chanda Romero, good evening Ma'am Chanda. Kay Matat De Leon, kay DJ Manalo, Dog Kramer, good evening sa inyo. Sa mga kasama namin sa aming Victory Group, Kokis Family, David Family, Morales Family, good evening sa inyo. Kay Ashley Padonga, good evening Ashley. Sa mga kasama namin na para-athletes sa Baguio City Para-Athletes Association ng Baguio City, headed by Ma'am Elizabeth Baila, our president. Good evening Ma'am Elizabeth Baila. Sa Secretary General ng Philippine Paralympic Committee, SecGen ng PhilSPADAC, kay Sir Goody Custodio, good evening. Sir Sam Aquino, head ng PIDAO, good evening. Kay Sir Mon Tukay, president ng Baguio City PWD Federation, good evening Sir Mon. Kay Sir Richard Abad, Vice President. Kay Ma'am Babylin, yan, kay Ma'am Juliet, lahat ng kasama namin na PWDs, good evening sa inyo. Pakisuportahan ang Orchidarium Cafe, run, operated, managed ng mga PWDs dito sa Baguio City.
Baguio City Persons with Disability Consumers Cooperative. Yan, sa may Orchidarim Cafe. Pag napasyal kayo ng Baguio, pakibisita yan ha. Kay Sir Silito Talanya, sa family mo, good evening. Kay Sir Mac, good evening. Yon. So, sige. Mamaya, kung sino pang mga, baka may nakalimutan pa tayo mamaya, batiin natin yung mga yan. So, without much further ado, para mas mababa ang ating kwentuhan with our very special guest, ako'y excited na makipagkwentuhan sa kanya. Alamin ang kwento ng kanyang buhay, makapagbigay inspirasyon sa mga viewers natin, di lang sa mga magulang, di lang sa mga kababayan, di lang sa mga nanay, sa lahat ng nakikinig sa atin, makapagbigay inspirasyon ng kanyang kwento ng kanyang buhay. So, ang guest natin for tonight, she's from Season, Pangasinan. Kanina nga nagkikwentuhan kami kung ano ba mga meron sa Pangasinan daw. Mamaya alamin natin ano ba ang specialty ng Season, Pangasinan. Single parent, a mother of 2 wonderful boys, isang college, isang senior high, yung college siya dito nag-aaral yan sa Baguio City. Tapos isa senior high, 2 boys. Currently, isa siyang travel agent, isa rin siyang financial advisor. Sabi nga niya, isa siyang raketera. Kung anong pwedeng pagkakitaan, ethical, moral, gagawin for her family, para sa kanyang mga anak. So without much further ado, I am possible mag-ingay para kay Ma'am Vanessa Hilmar Untalan Dumaloy. Good evening, Ma'am Vanessa. Good evening po. Good evening, Sir Pao. Akala ko yung guest ko tumatahol. Aso yung narinig ko kagad eh. Kaya nga, maingay po yung nasa labas. Kaya mo siya, okay lang yan. Kamusta kayo, Ma'am Vanessa? Okay lang po, still thriving. Laban pa rin. Laban lang, di ba? Mamaya tatanungin natin, bakit ka ba, anong tawag doon? Ano yung sa commercial yun? Bakit ka gumigising? Para kanino ka gumigising or something, di ba? May ganun eh, Yes. para sa mga lumalaban. Bago tayo mag-start ng ating kwentuhan, Ma'am Vanessa, baka may mga gusto ko munang batiin, mga shoutouts mo sa mga nagiintay ng iyong, mapakinggan ng kwento ng iyong buhay. Oh, hello everyone. Unang-una, shout out kay Josh. Andyan sa Baguio, katatapos lang ng finals niya. And shout out sa aking youngest, Miel. And sa family ko, sa mama ko, sa kapatid ko, kay Mark at kay George. Ganon din po sa mga pinsan ko, kay Ate May, Ate Sandy, Uncle Nel, kay Ate Lani ko, all the way from Victoria, Canada. Sa pinsan kong kay Ate Irene, all the way from Germany. And my Auntie Grace from Atlanta, Georgia. And syempre sa mga aso ko, si Mama ay nandito, nagpa-podcast. Anong Hello everyone. yung mga binati mo, Ma'am Vanessa, mga nakikinig ba ngayon? Yung mga relatives? I'm not so sure po, pero nilagay ko po yung link doon sa GC namin. Tingnan natin mamaya. Sa mga viewers, sa mga relatives ni Ma'am Vanessa, kung napakinggan nyo, binati kayo sa kanyang mga anak, kay Joshua, kay Miel. Mamaya, pag nagkwento kami, mag-comment lang kayo. Please feel free na mag-comment kayo kung sa tingin nyo tama ang sinasabi ng inyong nanay, comment lang kayo. Anyway, sige Ma'am Vanessa, okay na ba? Parang MMK, maalala mo kaya magbalik tanaw tayo sa iyong nakaraan. Sa mga viewers pala ha, after the program, after the show, diretso kayo, note kayo sa kung may cable kayo, local channel, YouTube, whatsoever, hanapin nyo sa channel A to Z, 9:45, replay ng live story ko sa Maalaala Mo Kaya, played by Carlo Aquino. Ang difference lang naman namin, Ma'am Vanessa, siya may buhok, ako wala eh. Okay ba? Panoorin nyo, pakisuportahan kahit replay. Malay nyo, doon, pag sa replay, nakakita na ako. Anyway, kwento naman tayo, Ma'am Vanessa. Kwento mo naman kami, Ma'am Vanessa, ng iyong childhood, ng iyong pagkabata. Where did you grow up? Kamusta ang kabataan? Childhood, yes. Childhood ko, I was born and spent my first 5 years in Urdaneta, Pangasinan. And then, hello? Yes. You're there, sir. Ayun. Yes, ma'am. Oo. Yeah, and my mom and dad separated when I was 5. So, kaya 5 years lang kaming tumira ng Urdaneta, and then inuwi ako ng daddy ko dito sa ancestral home nila dito sa Season. That's why nandito ako sa Season. Ito talaga yung hometown ko. So, yeah.
As a kid, I was a daddy's girl. Mhm. Anyway, yung brother ko pala naiwan kay mama ko, and Mm. ayun nga. But I grew up na ano naman, na-maintain naman pa rin namin kahit gano'n po, kahit naghiwalay yung parents ko, na-maintain pa rin po namin yung relationship namin ng mami ko na, Mm. you know, dinicide kasi ng court yung visitation rights ng mom kasi I was awarded to my dad. Mm. Umabot po kami sa ganon. Yeah. Sa annulment nila, and then child custody. And ayun nga, I was made to choose between my mom and dad sa Mhm. witness stand. Mhm. As young Hirap as, hirap nun, oo naman sir. Diba? Just imagine 5 how years old. traumatic it could be. Correct, Yes, correct, no. correct. No sir, kasi 5 years old nung nag-move kami ni daddy dito sa Mm, season, mm, but my mom filed for annulment and yung child custody, mm. I was 9 na noon. Okay. I May was 9 isip na ka noon. na, 'di ba? Mhm. Mm. Yeah. So, ayun nga po, I was made to choose between my mom Mm. and dad in Mm. the witness stand. So, Mm. 'di Mm. ba, imagine. So, Teleserye, no? yes, yes. Kaya ganun pa po yung age ko noon, parang kaya masasabi ko, I'm really a survivor. Mm. Kaya Mm. ayun naman po, pero okay naman po yung relationship namin nung kapatid ko at saka ng mom ko. Mm. And ayun nga, visitation. After that, of course, I was awarded to my dad kasi Mm. pwede na akong mamili noon eh. Yes, Kasi yes. diba, sa batas natin, pag below 7, matik sa custody Mother. ng mother Mother. unless Oh. may reason Yeah, yeah. na hindi. Oo, So, oo. ayun sa akin, na-award ako sa dad ko. And Mm. maybe you'll ask, bakit ko sinong pinili ko ba? Yes. Yeah. Pinili ko ang daddy ko. Okay. Kasi nasabi ko naman kanina, daddy's girl talaga ako. Mm. 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 So, bakit? As young as that age, ang takbo ng utak ko noon is, maliban, hindi yung sa mas mahal ko yung tatay ko eh. Mm. Kasi syempre, pareho ko silang magulang. Though mas close lang talaga ako sa daddy ko. Pero, ang takbo ng utak ko noon, kasi my brother was 19, wala pa siyang 1 year old nung umuwi kami ng season. So, nung Mm. nasa court na kami, he was like 4. Oo. So, Maliit playful pa. pa yan. Wala pa siyang naiintindihan, hindi pa niya alam yung mga nangyayari. Mm. Mm. So, ang iniisip ko, ang tumakbo sa utak ko noon, I'm going to choose my dad. Not because I love him more over my mom, but syempre, iniisip ko na yung kapatid ko nasa mama ko na eh. Oo, oo. So, Mas kamusta naman ang maalagaan. daddy ko? Tapos ang daddy ko, si daddy ko, kung sasama ako sa mami ko, di wala nang kasama ang daddy ko. Daddy mo. Correct. So parang Yeah. one for my mom and one kid for my dad. Tapos ang iniisip ko lang, Lord, na siguro someday, magkakasama-sama rin kami. Yun yung iniisip ko kasi ayoko namang iwan yung dad ko. Parang ganun yung takbo ng utak ko. And salamat sa Diyos, na-survive naman namin. Okay naman kami ng kapatid ko. Okay naman kami ng mami ko. So, okay naman. Tsaka ano no? Parang 2 hours lang naman yung pagitan ng Urdaneta and season. Tama ba? Yes po. Malapit. Pero just imagine, I can't imagine at your age, 9 years old, nasa witness stand ka. Kailangan mo mamili kung sinong sa nanay mo, sa tatay mo. Yung di ba, at that age, dapat ano eh, kumbaga, play, aral, love, kung yun ang nararamdaman. Pero sa'yo, during those times, naririnig mo kung ano mga nangyayari. Kung bakit naghihiwalay ang parents, di ba? Yes. Parang I don't know if it's safe to assume na maaga ka nag-mature because of that situation ng buhay mo, Ma'am Vanessa. At some point, sir, oo. Parang ganun din. Kaya, just imagine na connected sa topic natin mamaya kasi eventually, alam ko, tatanungin nyo rin po ako mamaya. So,
ang laki nung impact sa akin nung Yes. nangyari nung may sarili na rin akong pamilya. Ang laking effect nun sa akin, ang laking dagok nun sa akin. Because parang, oh my, parang history repeats itself. Oh yeah. Yung no, broken family. Gaano ka hirap lumaki sa isang broken family, Ma'am Vanessa? Actually po, hindi siya ganun kadali. Mm-mm. Lalo na kung may mga members ng family na binabadmouth nila yung isang parent, parang character assassination, which is minsan, di naman maiwasan. Mm-mm. Parang, hindi mo alam kung saan ka lulugar. And then, ang visitation rights kasi ng mama ko nun is twice a month. Twice a month. Sabado, 2 Sabado sa isang buwan. Buwan. Nung below 10 pa lang ako, sinasamahan ako ng daddy ko. We Mm-mm. drive around dyan sa La Union. Kung alam nyo dyan sa junction, dyan sa Mhm. yung bago pumasok ng Canon, Aha. doon ang meeting place namin noon. Ang Rosario. Pero, yes, magpa-park May kami gas doon, station. maglalaro lang. Yung mga gas station doon, yung junction doon, yung parang abandoned na area doon na ang sukal-sukal na. Mm-mm. Yun. Park po yun noon. So doon ang meeting place. Sasamahan ako ng daddy ko. Parang yun, magkukwentuhan, bibigyan lang ako ng kung ano-anong, mga pagkain, Salubong. Mm-mm. Yeah, pasalubong. Tapos kakain sa labas. Maglalaro kami ng kapatid ko. Maghahabulan kami doon. And after lunch yun Basta after lunch onwards po ang meeting namin every Saturday afternoon. So, twice a month. Parang nasanay na ako na gano'n na, Routine na siya. Yes, routine na siya na pagpupunta ko ng school. Hindi naman yung sa hinahanap ko si mami ko kasi siguro, in fairness naman po sa daddy ko, I was raised na ramdam ko naman na I was loved. Especially ng lola ko kasi my dad is working too. My dad was working too back then. So, hindi niya ako 24/7 na binabantayan kasi syempre may work din siya. But ang immediate na caregiver ko noon was my paternal grandmother. Tapos yung tito at tita ko naman, parang itinuring naman nila ako na parang bunsong anak nila. So parang hindi ako iba sa kanila. So parang may tapos mga may mga nagpuno. Yeah. Napunuan. Yes. So hindi ko naman po ganun hinanap si mami ko at saka parang nakontento na ako na every now and then nagkikita naman kami. Ganyan. So, maaga mo siya natanggap yung situation ng family. Yes, Maaga mo natanggap, maaga mo naintindihan. Yes, kasi wala naman po akong choice Wala naman akong choice sa situation. Parang ano kayo So, technically collateral damage kayo ng kapatid mo Yes. Actually. Sa school, pagka nakikita mo may mga occasion sa school, mga parents day, ganyan, nakikita mo yung mga kaklase mo, kompleto, andun yung nanay, andun yung tatay. Kamusta? Anong feeling, Ma'am Vanessa? Ako, hindi naman ako nainggit na yung iba, kasi mostly po nung araw, mostly na set up mother yung mga kasama ng mga bata sa mga programs, mga events, ganyan. Ako naman, hindi naman ako naiinggit. Parang, kasi, my lola was present. Ni mother figure pa rin. Yes. And, my dad, hindi yan pumapasok sa work kung meron akong event sa school. Wow. Kahit working siya, kahit mataon pa na may pasok siya, makikimiting yan. So, talagang present siya sa buhay mo, ang yung father. Yes, pag may mga programs, mga linggo ng wika, kung hindi naman ganun si lola ko po ang nag-a-attend. And naintindihan ko naman kasi nga working si daddy ko. Pero pag moving up ceremony, pag graduation, ganyan, pag si daddy ko, present naman siya. So, hindi naman ako nainggit or hindi naman sumama yung loob ko. Pero I remember
na ngayon na nasabi yun, natanong niyo ako sa mga events Mm-mm. sa school. There was once, may isang instance na parang, ngayon ko na-realize, Mhm. camping namin noon, I was in grade 4. Oo, Girl I Scout. was in grade 4. Hindi po hindi po Girl Oo. Scout. Parang Pathfinder po Mm. sa amin kasi sa Adventist school po kasi ako. If Okay. nadadaanan nyo to, pag pumupunta kayo ng Manila, Mhm. yung NLAC, NLAC, Okay. Northern Luzon Oo. Adventist College, dyan po ako Mhm. nag-aral po ako dyan ng elementary until high school. Mm. So, I was in grade 4, camping namin. And then, itong si mami ko, bigla siyang dumalaw. Tapos, Okay. ang hindi niya kasi sinabi sa akin, or I don't know kung, siguro, I don't know her intention, but pumunta siya, dala niya yung bago niyang boyfriend. Kasi hiwalay na sila ng Mhm. daddy ko noon. Hiwalay na sila Mm. officially noon. Mm. So, dala niya. So, ako naman okay lang. Kaso lang, what made it, parang ang nakasama sa loob ko, nung dinalaw ako and then umuwi na sila ganyan, pagbalik ko dun sa campsite, Mm. yung isang parang binuli ako nung isang kaklase kong lalaki. Mm. Biglang, I don't know, nananahimik lang naman ako, tapos bigla niya akong binanatan na, "Yuy, nagsina ni mama ki ni papa na, Mhm. adati barbaro ada barbaro nga tatang na." Parang ganun yung sinabi niya in Ilocano. Oo. In Tagalog? So parang, uy, yung nanay at tatay niya naghiwalay, may Mhm. bago siyang tatay. Gumanon Okay. siya. Kasi, Mm. yung boyfriend ng nanay ko nun, Mm. British. So, Mhm. obvious talaga na hindi ko tatay. Mm. So, ganon, yung parang, Mm. sabi ko, alam mo, parang ininda ko yun. Mm. Iniyak ko yun. Iniyak ko po yun ng ilang araw. Oo. Ano Pero nasa hindi isip ko mo na, nun, Ma'am Vanessa? Nung yung pain na yan, yung ininda mo, ano yung tumatakbo sa isipan mo? Sa puso mo, bakit ka umiyak? Ano yung pain na yun? Ano yung sakit? parang, bakit? Kaya nga sir, sabi ko bakit? Parang, kailangan bang ipamuka sa akin na, Mhm. na May iba na. nahiwalay yung parents ko. I never Mm. blamed my mom naman. Siguro may ako na, ba't kasi dinala pa niya doon? Pwede naman niya akong Oo. dalawin na siya lang. Siya lang, oo. Pero yun nga, it is what it is. Tapos na Kaya iniisip ko, kaya hindi ko kinausap ng napakatagal yung kaklase kong yun nung araw. Nasaktan Parang ka. talaga, sasabihin mo yun sa harap ng maraming tao sa akin. Mm. 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 Anyway, ayun, parang I lived with it naman po. Parang Mm. sanay na ako, alangan namang every now and then, pag Babalikan sinabihan ako niyo ng pa. ganon, Mm. Mm. alangan namang iiyak-iyak na lang ako. Parang, yun naman kasi ang totoo Totoo naman siya actually. Ah, So, acceptance na eh. acceptance. Moving on. Move on na. Yeah. Growing up, Ma'am Vanessa, ano bang ano? Ano bang pangarap mo nun? Anong gusto mong maging? Nung bata ako, tatlo yan Tatlo yung gusto ko nung araw. Okay, may first, second, third options. Yes. Mm. Opo. Kasama bang beauty queen dyan? Hindi po. Kasi parang boyish ako ever since. Okay. Pagkabata. Oo. Yung if you remember nung mga batang 90s kasi, nauso po nun yung mga paper dolls. Mm. Cutouts. Yes. Mm. And then, parang hindi ako nakontento sa ganon. Yung mga pinagtabasan, yung mga telang maliliit, mga tela-tela. Gagawa ka ng damit. Nagtatahi ako ng damit, ganyan. Galing. Tapos yung mga Barbie, yung mga dolls, binibihisan ko. Alam ko na gusto mo paglaki, maging nurse. Joke. Oh. Sabi ko, gusto ko maging fashion designer, mag-design ako ng mga damit-damit. Oo nga, di ba? Mm.
yung tatay ko medyo homophobic nung araw. Sabi ba Okay. naman niya, bakit? Eh, hindi naman pambabae yun. Pang, Pang ano lang yan. pang Pang ano ganon. yan. Pang Oo. bakal. Sabi, Pang bakal. sabi ang ganon. Yung, Mm. sabi ko, parang, ano ba Binasag na naman? yung trip mo Parang, kagad. binasag na agad yung trip ko. Kaya sabi ko, Mm. eto nga, ano nga, loko tong tatay ko eh, kakong ganyan. Pero anyway, pangalawa, um, So, scrap gusto na. ko, Scratch na yung fashion designer. Scratch na. wala na. Wala na. Tapos, Na-discourage ka na ni father. yes. Siyempre, Okay? bata ka pa, madali ka lang utuin nung araw eh. Mm-mm. Sinabing ganyan. Mm-mm. Tapos, um, pangalawa, gusto kong maging vet. Kasi, Vet. as a kid, I always love dogs. Natatanda mo Malapit pa ako sa yung mga, unang-unang aso mo, anong pangalan? Ma'am Vanessa. Pinaka-first na inalagaan mong aso, natatanda mo pa yung pangalan? yung aso namin sa Urdaneta noon, si Jingle at saka si Jinggoy. Oo, pero Okay. yung talagang aso na inalagaan ko na Yung talagang sa'yo, binigay akin, sa'yo. Oo. yung Oo. sa'kin, si Tweety. Mm, Si di ba? Tweety. Aso, Ayan, aso po pero yun hindi yun ibon yung Tweety Aso daw, aso yan. yes. As Mm. in Tweety na based kay yung cartoon character na si Tweety Bird. Tweety Bird. Ewan ko kung Mm. bakit ko pinangalan dun sa aso. Pero, the irony of it, namamatayan ako lagi ng aso. Okay. Yung, yung parang yung So kumbaga heartbreak na parang, kung sa halaman hindi ka green thumb pagdating sa yes. aso. Mm. Opo. Kaya yun nga Mm. yung, Tapos gusto mo pa sabi na, mag-vet ha? ayun nga po. Kaya nga kasi nafu-frustrate ako kasi, syempre nung araw po, hindi pa naman po uso ang vet eh. Mm. Kung may vet man noon, siguro sa Maynila, yung sa mga Mm. syudad talaga. Eh Sudad. dito naman Oo, sa oo. amin, kailan lang naman naging nagkaroon ng mga ganyang services na Mm. accessible talaga. Mm. So, sabi ko, lagi akong namamatayan ng aso nun, kaya sabi ng daddy ko, tama na, sabi niya, lagi ka na lang nag-aaso, tapos Mm. namamatay, tapos sumasama Iyak ka lang lang. lagi ang loob mo, ganun siya Mm. sa Mm. akin. Mm. Pero, hanggang saan mo, nakalakhan ko naman siya, siguro sinubok lang ako ni Lord na, sinubok niya ako ng maraming heartbreaks. Mm. Mm. Piniprepare ka Yun. sa mga Oo, heartaches. kasi Mm. marami pa, baka sabi niya Mm. sa akin. So anyway, hanggang ngayon pa naman po. Sasanayin kita. Siguro nga po kasi iba yung iba yung sakit pag nawalan ka talaga ng ng pet, yung talagang Mm. aso Lalo na mo, yung ganyan. talagang minahal mo eh. Ay nako, ang sakit, sobra po. Yes, Pero yes. Correct, hindi correct. hindi naman po ako, that was not enough reason para ma-discourage ako na mag-alaga pa ulit. Mm. So, ayun na nga. So, ayun nga po, eventually hanggang ngayon, na ano ko naman, na parang na-outgrow ko yung sumpa na hindi ako May tumagal na. parang, May tumagal na. may tumagal na. Ang pinakamatagal is yung nalagaan ko si Bebang 15 years. Oh, tagal yan. Namatay siya last 2022, old age na. Parang nakalimutan na nga ni Lord yun eh. 15 years. Yes, and Yeah. pangatlo po, anong tawag dito? Yung medical examiner, yung sa crime scene, yung magpo-process Parang ng crime scene, yung magde-determine ng cause of, yes, forensics. Forensics po. Tatlong magkakaiba yan ah. Mm. Diba? From fashion designing, veterinarian, tapos forensic. Talagang extreme, magkakalayo lahat ah. Sige. Bakit ka Tapos, napunta sa forensic? I find it fascinating. Meron ka bang po na-witness kasi, na crime nung bata ka, Ma'am Vanessa? no, yung interest ko pong ito was high school na ako. Okay. Nung elementary ako, vet at saka yung fashion designing. Pinakauna talaga fashion designing. Tapos nung lumalaki ako, kakaisip, vet. Tapos nung pagtuntong ko ng high school, I was fascinated with
crime scenes, ganyan. Kasi siguro dahil Mga pocketbooks. yes, grade 6 po kasi nagbabasa ako ng mga pocketbooks. Mga Hardy Boys. Yes, Nancy Drew, Oo. ganyan. Yun. Tapos ayun na tapos hanggang sa nag-John Sanford na ako, Mm. nag-Philip Margolin na ako, nag-Baldacci na ako. Ayan, puro parang Mga spy, ano na. mga detective Detective ganyan. na. Ending, ano? Tinahulaan mo, sir, kung anong tinapos Oo ko. nga eh. Ang lalayo kasi, iniisip ko ngayon eh. Parang mass communications ba? Yes, Mascom po ang tinapos ko and natapos Malapit. ko rin. Sa forensic. Malapit. Malapit ba, sir? Hindi. Ang layo eh. Di mas malayo pa sa trabaho ko. Bakit ka napadpad sa mass communications, forensic, di sana nag-criminology ka na. Kasi sir, ayun nga nung nalaman ko na sa UB, meron na pala silang course na ngayon na separate na forensic na talaga. Yeah. Forensic studies, forensic science studies. Parang, ay naku, sana nung araw meron yan nun. Talagang inaral ko yan, kako. Pero syempre, nung magka-college na ako, pumasa po kasi ako sa SLU. And ayun, in-applyan ko Mascom. Tapos, yun nga, kasi sabi ng daddy ko, kung gusto mo mag-forensic ganyan, mag-criminology ka, sabi sa akin. Tama. Sabi ko, hindi gusto ko yung forensic lang. Ayoko ng mga magpupulis-pulis na ganyan, kako. Mag-iimbestiga, oo. Yung mga maghahanap ka ng leads, ganyan. Okay, pero yung magpupulis na criminology. Scene of the crime. Ano yun? Scene of the crime operatives. Oo nga po. Ayun. So, ang bagsak ko, Mascom. Hindi, pwede pa rin naman makukonect pa rin, Ma'am Vanessa. Dahil ikaw yung reporter sa crime scene. Diba? So, pwede pa rin, pasok pa rin yun. Pero yung dito sa Baguio, may tinuluyang kang relative nung dito ka na nag-college? O nag-board ka? First 2 years ko po, naka-dorm ako. Itong 3rd year, 4th year na ako, hanggang graduate na ako, naka-boarding house na po ako noon kasi bugbog na ako sa overnights, mga sleepless nights na alam niyo naman yung Mascom course. Dorm sa loob ng SLU? Yes po. Sa Cardin? Hindi, pang rich kids lang po yun. Sa Mount Mary. Mount Mount Mary lang po ako. Buti pinayagan ka ng tatay mo na mawalay sa kanya, unika iha. Oo naman po. I know he was proud of me na nakapasok ako ng SLU kasi alam naman po natin na hindi naman po ganun kadaling pumasok sa school na yan. Napaka-prestigious na school niyan. Diyan ako nag-graduate. Yes, wow. Pareho pala tayo ng alma mater. Yes. Huwag na natin pag-usapan ko ng taon. Basta pareho tayo ng alma mater. Basta ako, sir, 203 ang simula ng ID number ko. Ikaw? Okay naman po ako. Kayo, kumusta po kayo? 960084. Ako 203-1511. Okay. So, natapos mo 4 years. Tapos ka ng 4 years, Mascom. Anyway, bago tayo matapos, Ma'am Vanessa, magpahinga ka muna dyan. Babalikan kita. Relax ka muna, ha? Okay. Mamaya tayo sa mga iyakan part. Relax ka muna dyan. Pag-usapan natin mamaya ang yung kadugtong ng iyong kwento ng iyong buhay. So, balikan natin. Philippine Standard Time, it's 8:50 in the evening again. Philippine Standard Time, it's 8:50 in the evening. This Philippine Standard Time is brought to us by the Pink Toolbox Party Services. Again, this Philippine Standard Time is brought to us by the Pink Toolbox Party Services. Sa mga viewers natin yan, kung naghahanap kayo ng party planner, events coordinator, wedding planner, dito sa Baguio City or nearby provinces, please check ang Facebook page, the Pink Toolbox Party Services. Again, the Pink Toolbox Party Services, napakagaling, napakahusay, napakaganda po ng party planner, events coordinator dyan. Asawa ko yan, si Bia Havillana. Please check her page. Check nyo ng kanyang TikTok account, the Pink Toolbox. Napakaganda ho, napakagaling ho ng mga events na nagawa na nila. Andyan ho. For bookings and inquiries, you may contact her sa 0927-1818337.
Again, 0927-1818-337 or mag-DM lang kayo sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Lagyan nyo ng hashtag #impossible para mabigyan kayo ng maganda-gandang discount. Again, please support The Pink Toolbox Party Services. Kung, sa mga viewers natin dyan, kung meron naman kayong mga products, brands, labels, companies, businesses, or any events na gusto nyong gamiting platform mga Impossible para ma-promote natin, pwede natin ilagay yung mga taglines sa inyong mga logos sa ating Facebook page, YouTube channel, TikTok account para marami makakita. Ma-promote natin ang inyong mga products. Kung naman gusto yung ipa-promote gamiting platform mga Impossible, meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. You may contact ka sa 0927-1818-337 or directly mag-DM kayo sa aming Facebook page sa Impossible. Pwede namin send sa inyo mga sponsorship packages namin sa inyo. Sa mga gusto naman mag-donate, mag-pledge, mag-support in any shape, way, or form, kung cash man ang gusto nyong tulong na ibigay sa Impossible para mapagpatuloy natin mga advocacy sa our GCash number 0927-1818-337. GCash number 0927-1818-337. Tulungan nyo mag-grow ang Impossible. Tulungan din namin mag-grow kung ano man ang mga gusto nyong pagtulungan natin. Maraming salamat again. Thank you so much. Again, in-invite ko lahat. 9:45, Channel A to Z, ABS-CBN. Replay ng aking live story. MMK, magnifying glass. Maalala mo kaya magnifying glass. Hindi ko naman pwedeng sabing live. Replay nga di ba? Sa A to Z, this 9:45. So after this episode, nood kayo. Panoorin nyo, pakisuportahan ulit. Sige, balikan natin si Ma'am Vanessa. Siya naman ang pagtrabahuin natin. Ako na nagtrabaho sa commercial si Ma'am Vanessa naman. Ma'am Vanessa. Yes. Ma'am, baka pwedeng ikaw naman magtrabaho. Dito ka lang makakita ng host pinagtatrabaho ang guest. Baka pwedeng Sure, my pabasa po pleasure. ng mga shoutouts, mga comments. Ayan. Actually, katrabaho ko po yung dalawa dyan. Sino po? Hello, Sir Alvin Peralta Agbayani. Ay, Sir Alvin, naging guest ko na yan sa'yo, dito. Sir Alvin. Naging guest na yan si Sir Alvin dito. Wow. Nagkasama Sir, kami na ni Sir pasensya na Alvin din sa mamaya. Manila. Hi, Sir Alvin. Okay. Tsaka yan. Shout out din kay Ma'am Liz Martinez. Hello, Hi, Team Ma'am Liz. AXA. From Hi, Cabanatuan. Vanessa, sabi. Yes. Hi Yan. kay Sir Roy. Good evening. Hi din Si po Ma'am Liz, kay... naging guest ko na rin pala si Ma'am Liz. Lahat pala kayo naging Oh, guest. really? Yes. Oh. Yan, Si Sir Roy, naging guest ko na rin si Sir Roy. Yan. Sir Yan ang Roy original. Divino? Yes. Oo. Naging guest ko na sila Yeah. dito. Oh. Si Ma'am Liz, Grabe, yan, romantic si yung dalawang yan. biyaherang advisor. Yeah. Marami rin, raketera din yan si Ma'am Liz. Oo naman. Tsaka siya yung go-to namin na pag mga may kailangang alamin, Napakagaling mga, yan. Kabatch ni Ma'am siya Liz ang go-to namin. wife ko Oh, that's good. ng high school. Oh, okay. Sino Bagyo pa? rin po? Baguio. Mm. Oh. Hello din po kay Sir Ashley Padonga. Magandang Yan, gabi kasama po. ko para athlete. Oh, Isang PWD athlete yan. Sa running. wow. Naging guest ko na rin yan dito. Lahat ng mga nagko-comment mga guest natin. Mga nakasuporta. Sige sir, hindi ko kasi alam to eh. Sige, Meron pala. tingnan mo lang. Sa lahat ng viewers, pakishare po ang ating episode Pakishare. Ano pala dito, Ma'am Vanessa, pag may umiyak sa program, tumataas ang rating ha? Batiin mo, Ma'am Vanessa, ang iyong mga unit manager. Baka nanonood. Ay, kay Mama Brenda. Hello there. Branch manager, Ma'am Brenda, good evening. Good evening po, Ma'am ever gorgeous Ma'am Brenda. Si Ma'am Crisaline Kalaunan and Sir Orly Kalaunan. From Yan, mga Urdaneta sila, di ba? Yes po, Villasis, Stellar Urdaneta. Branch. Urdaneta. Urdaneta. Yes, mga kasama ko po sa AXA Urdaneta, sa Stellar, si Ma'am Dali. Oh my goodness, nakalimutan ko ng mga pangalan nila. Si Dem.
Yan. Tsaka si G at tsaka si Sir Marvin. Yan. Wala pa akong case. Yeah, may ano pa? May comments pa? Shoutouts? Wala na po akong makita dito, sir. Wala. Sige, mamaya, balikan natin. Again, thank you. Maraming salamat sa mga nakatutok, nanonood. Paki-share po ang ating episode for tonight. Thank you, Ma'am Liz, Ashley, kay Sir Alvin, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Maraming salamat sa inyo. Comment lang kayo mamaya. Babasahin pa ulit ni Ma'am Vanessa yan bago tayo matapos. Question ko, Ma'am Vanessa, bago tayo mag-move on sa kwento ng iyong buhay. Biggest lesson, kung meron kang natutunan sa iyong nanay, alam ko medyo hindi naman ganun katagal ang iyong nagkasama ng iyong nanay kasi nga you chose your father. Kung meron kang maalala ko anong naituro sa iyo or natutunan mo sa iyong nanay, ano ito, Ma'am Vanessa? Tapos ano to na gusto mo ring ibahagi, i-share kay Joshua, kay Miel sa paglaki nila na lesson na natutunan mo sa iyong nanay? Si mami ko po kasi, she's a career woman. Madiskarte tong nanay ko. She worked in a bank, sa Far East Bank to be exact. Tagal na niya na. Yes, yung naging BPI siya. Isa po siya sa nung nagkaroon ng merger ang BPI and Far East Bank. Far East. Yun na rin yung tinanggap niya yung offer na early retirement. Yeah. But Okay. nagtatrabaho siya, nag-work yan sa bank noon. Hindi yan tumigil. Hindi siya nakontento sa trabaho niyang yun. On the side, rumakit pa yan na advisor ng Sun Life. Okay. Kaya I was siya yung influence ko na believer din ako sa insurance. Kaya nga napunta ako sa ganitong industry, sa ganitong work. Yeah, and so original raketera si mama mo. Ay, opo. Kung raketera ako, wala akong sinabi pag si mama ko. Oo. Kasi, baka nag-tupperware din si mami mo. Edmark actually. Edmark. Yung sa telemarketing. Kape-kape din eh, mga Edmark. May kape-kape siya, meron din siyang ang tawag dito, yung mga plasticwares, parang Tupperware nga rin siya. Siya rin ang naghawak ng siya rin ang anong tawag dito? Pick-up center ba ang tawag doon? Yung if you have heard the Korean company na Atomy? Yes. Sila, buhay na buhay pa rin yan hanggang ngayon. Binitawan niya po kasi hindi na niya maasikaso at saka yung kapatid ko. So, hindi na nila maasikaso, binitawan din nila. So, ayun nga. On top of that, eto sir, maniwala ka sa hindi. Yung sasakyan kasi namin noon is Willys na Jeep. Yeah. Nung uwi kami dito ni daddy ko, binalik niya yung sasakyan kay mami ko. So, yung Jeep na yon, yun ang ginagamit ng nanay ko. Pagkagaling niya mag-work sa bangko, didiretso na yan mag-deliver ng itlog dito sa bus stop sa Season. If you remember, sa mga nakakaalala ng Goat Together, yung bus stop ngayon ng Victory, that was it was named Goat Together noon. It was owned by locals. Yes, locals ng Season ang originally na may-ari noon. Hindi siya originally kay Victory. Pero Victory na ang may bus stop noon. Yung mga yung Padua family yan. Yan sila. Kumare at kumpare ng tatay ko yung mga owners noon. So, yun yung isang negosyo kasi nila ni daddy ko noon. Nagsusupply sila ng itlog sa bus stop. Pero ang nag-continue noon nung naghiwalay sila is my mom. So, imagine mo, nagda-drive siya ng Willys, naka-corpo siya, galing bangko. Naka-heels siya, magdi-deliver ng itlog. Bibit-bitin niya yan. Di-deliver niya sa bus stop. Galing. Ganon karaketera yung nanay ko. Hanggang ngayon, nung retired na siya, kung ano-ano rin na, hindi siya tumigil. Nung wala pa po ang mga Lazada, yung mga online shopping na yan, magdidivisorya yan. Magtitingin siya ng pwede niyang ibenta dito sa atin. Ipapa-utang niya yan. Ipapa-3 gives niya yan. Ganyan. Ganun, papautang niya. So basta, diskarte. Yes, mga mga plastic flowers, magdi-design siya.
interior, mga designing ng flower, yung mga Christmas tree, ganyan, mga bed Yun ang, sheets. yan ang Yan, kukunin niya nakuha yan. mo kay mama mo. Yung kanyang Mas diskarte ano sa po, buhay. mas Yung, madiskarte po siya. oo. And until ngayon nga na she just turned 15, she just turned 68 Mhm. last March, Mhm. and she's still working as a licensed broker. Galing. Yeah, licensed Yan broker yung po ano, siya. Kaya si mama mo yung tipong pagka pinagtigil mo sa trabaho, magkakasakit. true. Pero at the same time po, literal na nagkasakit din po siya dahil sa work. Kasi may times na hindi yan kumakain, Mhm. nalilipasan ng Eh, gutom, kung hindi ano pa na luto lang yung meron itlog eh. nun. Hindi pa luto yung itlog, dinidili. Actually, siya po ang dahilan bakit napasok ako ng AXA. Mhm. Pero Ayan. from Sun Life si mama mo. Noon, nung nasa bangko siya, Mm. racket niya ang Sun Life. Pero nung Mm. nag-retire na siya, fast forward, ayun nga, nag-AXA siya. Okay. So, binibigyan ko siya ng clients noon kasi alam niya naman na marami akong networks, mga co-parents sa school, ganyan. Kasi, ayun, so sabi niya sa akin, sumasama ako sa kanya, tinitignan ko siya paano mag-present, tapos hanggang sa, parang natuto na rin ako. Sabi niya sa akin, i-try mo nga mag-exam, sabi niya. Mhm. Mag-exam ka nga, try mo lang, wala namang masama. Kasi para solo mo na yung kita mo, mas marunong ka na mag-present sa akin eh. Nakakabisado mo yung product, sabi niya. Mm. O di sinubukan ko, at sa madaling sabi, sa awa ng Diyos, ayun nga, nalipas Nakapasa. ako naman. Kasi maybe, kasi pinagdasal ko rin po yun, sir. Doon ako, ito yung isa sa mga alam kong, yung napaka-positive ko na sinagot ni Lord yung dasal ko. Kasi ang dasal ko noon is, Lord, bigyan mo sana ako ng work na yung flexible, na yung Hawak mo oras mo. kikita ako pero hawak ko yung oras ko para anytime na kailanganin ako ng mga anak ko, yung mga events nila sa school, ganyan, I can Nandiyan always ka. be there. Pero at the same time, kumikita ako na hindi ako mamumroblema na kailangan kong umabsent, ganyan. Ayun nga po, and eventually, yun, hanggang ngayon, sa awan ng Diyos, that was 2016 po, sir. Kasi I was 6 years. pure, 6 years ka na. yeah, hindi lang, sir, 2016 tama. Yeah. Oo, 10 years, 10 10 years. years na po ako sa insurance industry. Kasi I was a full-time mom for So, ibig 7, sabihin, 8, 9, 10, 11. Ma'am Vanessa, 15 years old ka pa rin, nag-insurance ka na. Wow, di ba? Noon, Joke lang yun. muntik na ako maniwala, nag-isip pa ako. Ayun. So talagang yung career, yung passion sa pagninegosyo, sa pagdidiskarte, yan yung mga nakita mo, na impart sa iyo ng mother mo. Yes po, kasi she was rags from riches. Laking lolo't lola din siya. Na pinag-aral niya rin, nag-working student din yan nung araw. So, alam niya yung hirap. And siguro, yung drive niya, yung hunger niya para kumayod. Determination niya. Yes. Siguro yun yung yung driving force niya is May hunger kasi siya eh. Ayaw na niyang Nandun yung bumalik frustration, sa yes, yung pinanggalingan hunger. niya. Correct. Yun yung Ayaw kanyang na niyang naging mangyari motivation. yun. Correct. Kaya ang kuri-kuripot ng nanay ko sa dami ng racket niya, hindi po sa pagmamayabang, pero alam ko kahit sinasabi niyang wala na akong pera, ganyan-ganyan. Kailangan ko pang magtrabaho, ganyan-ganyan. Alam ko may pera siya, pero ang kuripot niya lang talaga. Kaya sabi ko, bakit? Ano ba? Hindi ka naman nagugutom. I mean, hindi ko naman sinasabing wag na siyang gumalaw, ganyan. Pero ayun, feeling niya parang prime years pa niya. Pero ayun nga Dapat po. i-enjoy niya na eh. Dapat i-enjoy niya na. Ayun nga po, masyadong yung nanay ko, parang lahat wino-worry niya.
Lahat. Takot, Lahat ng kasi nga, ginover kagaya niya. na sinabi mo, takot siyang maranasan yung naranasan before. Ayun nga po ang Hindi niya pa, nakikita ko na ano hindi niya. niya pa ma-let go yung ganung mindset. Hmm. Yun po siguro yung ano, Yeah. if there's something na ayun na nakita ko sa kanya, yun yung pagkamadiskarte. Kay papa mo, biggest lesson na natutunan mo kay papa mo na dala-dala mo hanggang ngayon. That ang tawag dito na ang pagiging magulang hindi kailangang perfect. Walang one size fits all na magulang. You Mhm. just have to anong tawag dito? Um, Adjust, you just have to be present. present. You just Correct. have to be present for your kids. Yeah. Hindi kailangang perfect, hindi kailangan ng material things. You just have to be present, and yung tinuro niya sa akin na ano, yung simpleng buhay pero wala kang inaapakang iba. Mm-mm. Yan, yung integrity, yan. Yes. Galing. Yun, Galing. yun lang naman po, simple. Simpleng tao lang po kasi ang tatay ko na Mm. retired government employee. Ayun, pinag-aral po ako ng isang empleyado. Hindi ko rin alam kung paano niya naitawid Private school. yung naitawid. Mhm. Diba? Maganda yun, no? Pag pinagsama mo, Ma'am Vanessa, yung lesson from your mom, your lesson from your dad, madiskarte ka pero with integrity. Yeah, Diba? hybrid. Marami dyan, madiskarte pero kagaya nga na nabanggit Magulang. mo, may mga magulang, may mga tinatapakan para makuha yung gusto, yung kung ano man ang ano. Pero ang ganda, ang ganda, di ba? Lumalabay ng patas. Yeah. Mm. Yung marunong kang dumiskarte pero wala kang tinatapakan ibang tao, may integridad ka. Yeah. Galing. Biggest May takot struggle sa mo. Diyos. Yun. Correct. Tama. Importante yun. Number one. Biggest struggle na pinagdaanan mo, Ma'am Vanessa, after mo mag-graduate, nag-work na, ito na, nandiyan ka na sa iyong new chapter ng buhay mo. Anong biggest struggle or yung mga naranasan mo yung mga brokenness ng buhay mo, Ma'am Vanessa, na pwede mong ma-share sa amin? Kagaya nga ng title Ayan natin, na. Broken to Bloom. Doon tayo sa broken. Ano yung broken? Ano yung mga broken Ayan na, na. diba? Ayan na ang MMK natin, Sir Pau. Tataas na rating nito, tataas na rating. Oo, kaya ko nang pag-usapan kasi tawa-tawa na ako eh. Mm-mm. Hindi na ako Lessons na eh. kasi, Andyan na yung mga lessons eh, di ba? yeah, na masasabi ko na po na naitawid ko na, nalampasan ko na. Kaya ko nang pag-usapan eh. Otherwise, I won't be here talking to you. Correct, correct. So anyway, kasi po I got married early. Kagagraduate ko lang ng college. Tama naman ah. Sabi ng magulang, di ba? Mag-graduate ka muna. Pagka-graduate mo, tsaka ka mag-asawa. Yeah, kaya nga po, di ba? Nagtapos ka kaya wala naman. kaya wala rin akong pinagsisisihan. Kahit sabihin na nating naunang nabuhay si Joshua kesa yung kasal namin ng tatay niya, hindi ako nagsisisi. Kasi, una, sabi ko, he was made out of love. Kasi, aminin ko, sobrang in love May na in love ako relasyon. sa tatay niya. May relasyon naman. Oo. Hindi ko napulot lang sa kung saan, gaya ng sabi ng iba. And then, nakagraduate naman na ako. So, siguro, ang isang malaking struggle lang noon is, syempre, fresh grad. Bata. Wala pa akong Bata pa. trabaho. Wala pa Siya rin ba akong fresh stable grad job. din ba yung tatay? Fresh grad din? Ayun nga po, hindi pa siya tapos. Hindi Pero, pa tapos. kumakayod na rin siya. Kaya malakas din ang loob niya kasi marunong na siyang may diskarte na rin. Yes. Ang sinasabi niya, ba't pa ako magtatapos marunong naman ako, pera din lang naman ng kikitain, ganun siya noon. Doon din naman babagsak. So, nag-graduate ako noong 2006. I got pregnant and I got married 2007. So, pinanganak ko si Joshua ng August that same year. And 2008,
siguro, nag-try akong mag-work kasi dyan sa Baguio, yung Mm-mm. mga in-laws ko kasi, Mm-mm. may mga maaasahan ako na mga kamag-anak nung tatay nila Josh. Napag-iiwanan. So, oo. Kaya sabi nila, ikaw kung gusto mong magtrabaho, di andito naman akong magbabantay. Sabi nung isang parang single kasi yung tita niyang yun eh. Na siya Mm-mm. rin ang nagpalaki kina Michael noon, yung tatay nila Josh. So, I tried to apply siguro dahil para maano yung monotony. Um, Ayun, nag-try akong pumasok sa Goldilocks dyan sa Baguio kay Ma'am Se- Rina. Doon ako sa mm. office. Oo, Session Road. sila na yung owners ngayon ng ng ang tawag dito, yung GP, yung cafe sa may Pilisloy. Aha. Aha. Yeah, sila Ma'am Rina. Ayun. Mm-mm. So, Mm-mm. I was a purchaser. Purchaser yung position ko noon sa loob. Yan. Kausap ko mga contractors and suppliers. So, Mm-mm. that was January 2008 hanggang May 2008. Ewan ko na naman. Siguro, hinahanap ko yung gusto ko, or siguro iniisip ko na parang, hey, kailangan kong mag-work kasi may anak ako na kailangang gatasin eh. Not that Mm-mm. nagkukulang, pero syempre Mm-mm. iba yung gusto mong pati ikaw makapag-provide ka rin eh. Parang Mm-mm. gusto ko rin samantalahin kasi may mag-aalaga naman. Though Mm-mm. in the middle of those na nag-work ako, nagbe-breastfed ako. So, may baon-baon ako sa office noon na bottles. Tapos, ayun, i-ref ko yun. Para pag uwi ko, yun yung pasalubong ko dun sa anak ko, kay Mm-mm. Joshua noon. Mm-mm. So, anyway, nung May, ewan ko, may transaction ako sa PhilHealth noon, and then, ewan ko ba, bigla akong dumaan sa UC. Mhm. Nag-entrance ako ng law, and Okay. pumasa ako. Okay. Mm. Then sinabi ko sa daddy ko, syempre natuwa siya, tulungan mo ako sabi ko, oo, sabi niyang ganyan. So, Mm. nag-resign ako from my job, cut the long story short, nag-enroll ako. So, natapos ko, actually, I passed first sem, second sem. I have to decide nung second sem kasi, ayun nga, nabuntis ako doon sa pangalawa kong anak na Pangalawa. si Miel. Okay. So, actually, it was my choice. I won't call it a sacrifice. It was actually my personal choice na stop muna kung ano yung mga Mm. ginagawa ko. Kasi I have a toddler, tapos ayun, buntis nga ako. So, Mm. so 1 year po ang natapos ko sa Oo. law school, and Sa then law. diretso na yun na full-time nanay ako. Mm. Hanggang 2016 nung whole day na silang pareho sa school. Doon na lang Mm. ulit ako nagdasal, yun nga, na magkaroon ng job. So anyway, in those times, hindi pa naglalakad yung bunso ko, nag-abroad yung tatay nila. Mm. Mm. Ayun. So, literally and figuratively, doon pa lang, single mom na ako. Kasi Correct, correct. I have to be there ma at pa. Mm. So, hindi po ganun kadali yun. Mm. 2 years lang ang pagitan nung Ano kayan, sariling bahay na yan. Wala na kayo sa poder ng nung mga napag-iiwanan mo. Ikaw na yan lahat. nung po kasi, nung 2010, nung nag-resign na, nung tumigil na ako sa law school, I decided na, tapos yung buntis na ako sa pangalawa, I decided na na umuwi, nagstay pa pala kami sa Baguio. Nung pinanganak ko si Miel, bumaba na, hindi. Nung pinanganak ko siya ng 2009, sakto naman na dumating na yung visa nung tatay nila. Mm. 3 weeks before his first birthday. So literal, hindi pa naglalakad si Miel, Wala na, umalis umalis na. na yung papa Mm. niya. So Mm. from there, nag-decide na rin ako na umuwi dito sa season, Season. kasi Oo. wala na rin kasama si daddy ko kasi hindi naman siya nag-remarry. Mm. Tapos yung tito ko naman kasi may sarili naman na silang bahay dyan sa dito sa compound. So literal, mag-isa na po ng daddy ko dito.
Working pa naman siya noon, pero syempre, alam mo yon, wala siyang kasama dito, at saka wala na rin magme-maintain dito sa bahay kasi this is an ancestral home. Ayun, so nag-decide ako dito. Sakto naman po na mag-aaral na si Joshua noon. For practicality reasons na rin po, syempre, mas mura magpaaral dito. Kaya, I chose na mag-settle na lang po kami dito. So, ayun. And, ano na ulit, sir? Ang dami So, na yung sinangasangan ng usapan natin. Yung si daddy ng mga anak mo nag-abroad. Yes. 3 weeks before first birthday, lumipad na, nag-abroad na So for how many years na wala yung tatay? So ikaw nagpapalaki. Kumbaga ikaw na nga naging nanay tatay sa dalawang bata. Gaano kahirap magpalaki ng mag-isa habang yung tatay nasa abroad, malayo? Gaano kahirap, Ma'am Vanessa? Hindi po ganun kadali, sir. Kasi una, hindi naman basta pinakain mo, pinatulog mo yung bata, matatapos na dun eh. No. Tuturuan mo rin sila ng, kasi di ba pag formative years, dun mo sila tuturuan ng mga kagandahang asal, establish mo yung mga routines nila, kung paano sila makipag-socialize, paano sila sa school, yung, paano sila around people, ganyan. Tapos yung mga responsibilities sa bahay, yung mga responsibilities nila bilang pupils, ganyan. Tapos, nakakapagod kasi you're playing two roles eh. Parang sa isip ko pa kung minsan, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Parang I am doing this right, kako. Tapos, parang nangangapa ako kasi ako nga mismo, hindi ako napalaki ng nanay ko. So, I don't have any idea how this and that. Pero may mga libro naman ako dito na, parang, parang how to raise chuchu, mga ganyan. Pero hindi siya based sa experience eh. Yes, sir. Parang lang, theoretical lang siya. At saka hindi naman siya applicable sa lahat ng pagkakataon. So, nasa sa'yo kung paano mo babalansin ang lahat, paano mo lalaroin yung sitwasyon. So, hindi po talaga madali kasi especially lalaki tong mga anak ko. Buti na lang nandyan din ang tatay ko na parang father figure nila. Ganon din yung tito ko kasi wala siyang apo eh. Yung mga anak ko lang ang apo nila. So, mahal na mahal din nila tong mga anak ko. Ayun. So, hindi po ganon kadali. Parang you have to... Sorry, go ahead, ma'am. Sorry. Go ahead po. Ayun, you just have to be Si Joshua, noong mga time na yan, nag-aaral na, di ba? May mga... yes, kinder po, mga 2011. Mga nasa school na siya. Dumating ba sa point si Joshua na parang nagtatanong na si papa ko alam niya nasa abroad, gano'n, 'di ba? Hinahanap-hanap na niya anong mga syempre father figure. Regular naman po yung may may cellphone na noon. Yes, ang uso pa noon po is Skype. Yeah. Skype and Yahoo Messenger yan. So madalas silang mag-usap doon. Yes, may routine naman po nung first few years until nag-wane hanggang wala na. So, ayun. Kamusta ang sa mga bata? Kay Josh, especially kay Josh na medyo nagkakaisip na yun nga, nag-wane, nawala na yung communication. Paano mo na-explain, paano niya natanggap? Actually, sir, nag-start alam kong may mali sa marriage ko, that was 2016. Kasi nung umalis siya ng 2010, bumalik siya ng Pilipinas ng 2011. Then, syempre, 2 weeks lang ang bakasyon niyan. And then, sumunod na uwi niya is 2014 na. So, 2 beses siyang, 2014. Ang sumunod ng uwi niya is 2016. Pero yung uwi niyang yun, alam kong may mali. Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano.
Siguro May yung instinct talaga intuition. ng mga babae. Mm-mm. Yes po. Siguro lang talaga, hindi ko lang alam kung ano. Mm-mm. So, ayun nga, eventually, na, na, nabuking ko rin siya na, ayun nga, na he was fooling around. There was someone. Yeah. Yes. And, may gambling problems din. And, ayun nga. So, I tried to fix it. Siyempre, Oh, ang kasi unang, galing ka sa isang broken family. Definitely ayaw mo na ganun din ang mangyari sa family mo, Ma'am Vanessa. Maging broken din ang family niyo. yes Sarili sir, mong family. actually, yun yung ano eh, Mm, yun yung una kong inisip nun, kaya I held on for long. Inilaban ko. Inilaban ko Oo. hindi para sa mga anak Di ba ko, yun lagi sinasabi, ilalabang ko to para buo ang pamilya. yes. Yeah. Pero hindi ko siya inilaban para sa mga anak ko. Inilaban ko siya kasi mahal ko siya. Okay. Parang secondary na lang yung mga bata kasi para sa akin po, hindi mo pwedeng gawing leverage yung mga bata eh. Hindi mo sila pwedeng gawing rason para Rason. Na yun para ang i-work kadalasang out yung ginagawa. relationship. Na yun ang kadalasang That's- ginagamit, di ba? No, that's so selfish para sa akin, Yeah. sir. I don't see it that way. So sa akin, Tama no, kasi nakita ko yung mahal point. Correct. Kasi, yeah, you, first and foremost, sa'yo. Yeah. Dahil ikaw makikisama. Yes, sir. Yeah. Kasi once na yung relationship yung dalawa, yun na yung nasira, ang hirap na eh. Yeah, correct. Especially trust. Yung sa mga, yeah. So, yun yung yun yung una kong iniisip noon, my goodness, hindi pwede to. Talagang ilalaban ko to. Kasi syempre, matik na yung mindset mo na ganun. Kasi ayoko nang maulit. Ayoko pagdaanan ng mga anak ko yung pinagdaanan ko noon. Maging cycle na lang eh. Oo. Parang Sabi ma-stop ko, ma-stop yung chain, maputol yung chain. Oo, sir. Syempre, syempre, eto pa, sinarili ko yung problema. Walang nakakaalam. No, yun ang mahirap. Kasi sir, ayokong masira yung asawa ko sa family ko. Correct, Normal correct. yun eh. Normal yun. Kung ayaw mong, syempre, alam nga namang hindi naman tayo bata na pag nagka-problema kayo ng asawa mo, susumbong mo sa magulang mo, daddy, ganyan. Hindi naman ganun. Parang, syempre, ayusin mo yan. Hindi ka magsusumbong kasi sabi nga nila, yung cliche na ang pag-aasawa, hindi siya parang mainit na kanin na iluluwa mo pag napasok ka. So, tama naman yun. Parang pinasok mo yan eh, ginusto mo yan eh, panindigan mo. So, ayun nga. Hindi ko sinabi sa family ko kasi una, ayoko siyang masira. At saka, pag once na ginawa ko yun, syempre poprotektahan ko siya at all costs. Hindi natin maiiwasan na magalit ang family ko sa kanya pag nalaman nila yung issues namin. So, sinarili ko for like 2 years. Tagal din, Yes, may mga 3 close friends lang ako na nakakaalam ng kwento. That there was a time na pag nakapag-kliyente na ako, tapos na akong mag-client, talagang nag-aalat ako ng oras to meet those 3 friends of mine. Pwedeng isa lang, dalawa kung sinong available sa kanila. Support I group have to be mo. honest. Yes. Yung support group ko, inom. Over about a few bottles of Yun ang beer. naging coping mechanism mo, Yes. Ma'am Vanessa. And I realized it's not the alcohol eh. Siguro yung Yeah. company na nailabas ko na lahat sa naiiyak ko na naman sa kanila over bottle of beers. Naiiyak ko na sa mga itong immediate friends ko. Naiiyak ko na, nasabi ko na, para pag uwi ko, I have Release to mo put na. up I have to put up a good face again. Kasi syempre, hindi ko rin pinapakita sa bahay, hindi ko rin lalo na sa mga anak ko, hindi ko pinapakita sa kanila na yung totoong You have nangyayari to sa be akin. strong sa harap nila di ba? Yes, I don't want them to see me na umiiyak ako, na nasasaktan ako. Hindi ko pinapakita yun sa kanila. Kaya sabi ko, ano ba to? Meron na ata akong dual personality disorder. Na pag uwi ko, I have to put up a good face.
Okay na ako. Ito yung mask mo pag sa bahay. Yes, hindi naman po kasi ako naglalasing talaga. Iinom lang na yung sakto lang na para tapos pag-uwi mo feeling mo okay ka na naman kahit hindi naman nawala talaga yung problema. Mm. Ayun. During those times, Ma'am Vanessa, yung mga sitwasyon ng buhay mo na yan, did you question the Lord, si God, na bakit nangyayari siya yan? Bakit pinagdadaanan Yes. ito? I have to be honest, sir, yes. Mhm. Umiiyak ako sa tuwing umaga sa kanya. Sabi ko, Lord, ano bang nagawa kong mali? Ano bang kasalanan ko? Hindi pa ba enough yung experiences ko nung childhood ko na I Mm-mm. grew up in a broken home and then ganito na naman. Mm-mm. Parang balato mo na sa akin to, Lord. Gusto ko naman sana yung syempre, yung concept natin na buo, but then again, I realized as time goes by na it's not, hindi porke wala ang isang parent, it's already broken. Mm-mm. As long as there is love, a home is not broken as long as there is love. So Yun lang naman po ang ano ko. yung brokenness, yung realization mo, Ma'am Vanessa, sabi mo nga, you question God, ayaw mo bakit nauulit, ba't gantong sitwasyon, ayaw kong parang yung, di pa ba enough yung naranasan mo nung bata ka, broken family. So, meaning to say, itong brokenness na pinagdaanan mo, na rock, sabi natin, if it's safe to say, na rock bottom ng buhay mo, basag, broken na, basag na, ang buhay ni Ma'am Vanessa nun. Paano mo siya binuo? Itong mga nabasag na ito, paano mo binuo, Ma'am Vanessa? Siguro sir, hindi ako bumitaw kay Lord. Isa yan. Hindi ako nagsasawa na kasi umabot pa ako sa point na, Lord, nakikinig ka ba? Andiyan ka ba? Okay. Makinig ka naman. Parang, anak mo Parang naman ako, di ba? feeling mo, Bakit ganon? kinakausap pero tahimik siya. Walang nangyayari. Oo, sir. Ganon. Oo. Pero hindi ako bumitaw. Basta ang hiningi ko sa kanya, Lord, hindi ko alam kung anong plano mo, pero ang hihingiin ko sa'yo, strength, para kayanin ko yung mga binibigay mo sa akin. Which is, nabigay niya. Oo naman, sir. Nakakangiti na ako, di ba? Yeah. I mean, Hindi ko nakikita. Sorry. Hindi ko Siguro naman nakikita nakangiti ako sa tenga mo. Naririnig mo yung ngiti ko. Yung question mo, Ma'am Vanessa, kay Lord before na bakit ikaw, yung mga tanong mo sa kanya, yung mga cries mo, iyak mo kay Lord, yung mga times na akala mo hindi siya nakikinig, na hindi ka napapakinggan, tahimik lang. Dumating ba ang point sa buhay mo, Ma'am Vanessa, na yung mga tanong mo nakakuha ka ng kasagutan kung bakit? Bakit sa'yo? Bakit nangyari? Yung mga pinagdaanan mo, Ma'am Vanessa. Yes. Kasi, kung hindi ko pinagdaanan to, hindi ko naman makikita kung anong strength meron ako eh. Hindi ko marirealize yung mga potentials ko, yung mga strengths ko kung hindi ko pinagdaanan to. Hindi magiging ikaw kung sino ka ngayon, kundi dahil sa mga pinagdaanan mo. Yes. Kung yun nga po, paano ko pinulot yung mga broken pieces of me? Una, kumapit ako kay Lord. Kahit parang yun nga, kahit parang hindi siya nakikinig nung araw. Tapos syempre, yung mga anak ko, may whys. Sila yung mga why ko eh. May Yun yung whys. bakit para kanino ka gumigising, di ba? Yes, bakit ako bumabangon? Bakit ako bumabangon, di ba? Yes. Correct. Bakit ako bumabangon sa araw-araw dahil sa mga bata? Kahit dumating ako sa point na ayoko nang bumangon, na parang ayoko nang magising kasi alam mo yun sir, nung kasagsagan ng problema ko kahit sa pagtulog ko, nandun yung problema ko, hinahabol ako ng problema ko sa pagtulog Panaginip. ko. Yes, pero tapos pag dumadating yung confrontation between me and their dad, nagko-close door ako, lumilipat ako ng kwarto, tapos hihintayin ko munang makatulog sila bago ako makikipagsigawan. Something like that, umabot sa mga ganon. And
Maliban doon, syempre yung mga wise na anak ko, and syempre, um, hindi ko sasabihin na yung family ko kasi nga, prinotektahan ko muna yung asawa ko nung araw, di ba sir? Hindi muna ako Yes. nagsalita. And Mm-mm. yung mga immediate friends ko na yung mga shock absorbers ko na nakikinig sa lahat ng vents ko kahit paulit-ulit lang, na ang sabi pa sa akin nung isa na ayoko nang uminom. Ganun siya ngayon sa akin eh. Ngayon, ang present currently, ayoko nang uminom ngayon kasi Mm-mm. yung iinumin ko dapat ngayon, nainom ko na lahat nung baliw na baliw ka pa sa problema mo. Yun ang sabi niya sa akin. At least nakatulong ka, tumigil siya sa pag-inom sa dami ng nainom nyo nun. Tumigil na rin po ako, sir. Kasi parang Yeah. masaya na ako eh. Okay ka na eh, di Okay ba? na. Wala ka nang, di mo na kailangan ng outlet. Yes. At saka kung iinom ka man dahil just to celebrate siguro dahil may Correct. occasion, hindi yung Correct. maglulunod ka sa, you know. So, yun po yung mga kinapitan ko. Mm-mm. Si God, yung mga anak ko at yung support ng mga friends kong yun. Alam nila yung buong kwento, alam nila, nakita nila paano ko lumagapak, nakita nila kung paano ako bumangon. And yun lang naman po. And if I may just add, sir, yung impact, Mhm. ito yung isang masakit eh. Itatouch ko lang siya ng konti but I'm not going to Yeah. Go- hindi go ko na na lang, i-expound. Yes. Mabanggit ko lang. Actually, Josh took Josh took it hard. Mhm. Napakol parent ako nung grade 5 siya kasi Mhm. hindi raw siya gumagawa sa school. Tapos dito sa bahay, napakabugnutin niya. Bigla na lang siyang sumisigaw, ganyan. Mhm. Tapos, pero kung tatanungin mo naman siya yung mga ginagawa sa school, alam mo, nasasagot naman niya. So, and sa akin, syempre bilang nanay, alam mo naman kung ano yung kapasidad ng anak mo eh. Alam mo yung inuugali niya, alam mo yung kaya niyang gawin. So, sabi ko, hindi maganda to, Kako. That broke me even more because Yeah. Naapekto na yung sabi anak ko, eh. Lord, ako na lang. Wag mo na pong idama yung mga anak ko. Akin na lang kasi mas kakayanin ko. Alam ko kakayanin ko. Yung mga anak ko, please spare them, Kako. They don't deserve this, Kako. So, imagine sir, every Friday, nakakuha ako ng dahil dun sa ni-report sa akin dun sa school, naghanap ako ng therapy center and it just so happened na syempre medyo probinsya dito sa amin, hindi ganun ka-accessible yung mga ganyang services. So, naghanap ako ng Baguio and nahanap ko yung si Sunflower dito sa taas ng sa may bandang, ang tawag dito, malapit sa BGH, yung Sunflower, doon, therapy center. Okay. Yon. Nakakuha ko ng schedule doon but every Friday afternoon lang. And so ang ginagawa ko noon kasi half day sila dito sa school noon every Friday. So ang paalam ko sa daddy ko noon, aakyat lang kami, dadalaw lang kami kina lola nila sa Baguio, ganun ako. Pero ang totoo, pinapa-therapy ko yung bata. Yeah. Siyempre hindi ko sinabi yon nung araw kasi part ng pagpoprotect ko pa rin sa tatay nila. So nag-therapy siya, like naka 5 or 6 sessions ata siya na kukommute lang kami na dadalaw lang, kunwari, pero yun, actually, nagti-therapy siya. And dun sa therapy sessions niya, may pinasagot din sa akin bilang nanay niya. And yun nga, nung binangga nila yung mga na-observe nila sa kanya and yung mga sagot ko sa questionnaires na binigay sa akin, ayun nga, he was diagnosed with mild depression. Yeah. Yes. He took the blow. Pero, yun, pinagdasal ko talaga na, Lord, please, balato mo na sa akin na lahat. Huwag na yung anak ko, Kako. And, kaya parang, syempre, on top of that, nabubuli din siya nung araw eh. So, parang nagkahalo-halo na yung mga dinadamdam niya. Kaya, si Josh, he is very private, he's very sensitive sa mga situations na hindi ko pa nga alam kung may times pa noon na ayaw niyang magpa-picture, yung parang napaka-antisocial niya, ganyan. Siguro defense mechanism niya yon. Pero correct. nung
nag-decide siyang mag-aral sa sa BEDS, sa SLU BEDS dito sa Navy base. Mhm. Ano lang 'yun, parang bigla ang decision lang po 'yun, wala talaga sa Mm. plano. Pero sabi ko, Mm. "Try mo lang nak, wala namang mawawala sa'yo kako." So Mm. nag-decide siya and then, nung mismong nandun na kami, medyo pinanghihinaan siya ng loob. Mm. "Hindi na ma, dun na lang ako ata sa NLAC," sabi niya. Okay. "Anak, nandito na tayo, you just have to give it a shot. Tara, Mm. ikutin lang natin yung school, pakiramdaman mo. Kung ayaw talaga, eh, di 'wag. Mm. Pero bigyan mo ng chance," sabi ko. Mm. And then siguro na-encourage siya um, nung registrar. "Sige garud Mm. ma," sabi niya. So, Go na. may tiwala naman ako kay Josh kasi nung magmula nung bata yan, malakas ang loob ng batang yan. Mm. Malakas ang loob niyan. Tapos, nung grade 11 siya, medyo aloof-aloof pa siya. Pero, ano mo, makikita mo doon sir, yung unti-unti siyang nagbago, unti-unti siyang Lumalabas na sa shell niya. lumabas sa shell niya. That's the exact word. Lumabas sa shell niya, na-realize yung mga potentials niya. Mm. Yan, nagpa-participate na siya. You know, yung parang, tapos nung grade 12 siya, naging, Nag-o-open na siya. yeah. Tapos naku, dikin ako ng anak ko pag narinig niya ng mga pinagkukwento ko dito. Hindi, huwag kang magalala. I-send ko yung link sa kanya. Mm. Pero ayun nga, nung grade 12 na siya, ayan. Naka-recover, Naging department head pa siya ng ng broadcasting. Galing, di ba? Siya ang nag-cover ng Christmas lighting noon sa session. Yung Christmas lighting sa session, siya ang nag-cover noon. Parang Dun yan, sa- Ma'am Vanessa, di ba? Parang yung nangyari sa'yo. Kailangan mong daanan para malaman mo kung sino ka talaga. Para lumabas yung tunay na character mo, kailangan mong daanan yung mga pinagdaanan. Kagaya na nangyari sa'yo, Ma'am Vanessa, yung nangyari kay Josh, yung mga pinagdaanan niya, doon na build yung character mo, yung character ni Josh ng mga anak mo through those challenges, through those trials na pinagdaanan niyo both sa separate lives nyo as individuals. Doon na develop, di ba? Yung rock bottom ng buhay nga natin, Ma'am Vanessa, yung mga struggles, yung mga trials natin, hindi dapat maging yan eh. It should not break us. It should build us. Dapat yan ang bubuo sa atin, hindi yan ang babasag sa atin. Yung mga brokenness na yan eh. Hindi dapat yan yung mga rock bottom ng buhay, hindi dapat, it should not break us, it should build us. Yes. Yeah. Besides, life is beautiful. Correct. 'Di ba? Yung ano nga dyan eh, yung mga sufferings natin, dapat it should produce endurance. Na we should not give up. Then endurance should produce character. Pag na-form na yung character, na-develop yung character mo, it will produce hope, pag-asa. Yun ang importante, hindi ka mawawalan ng pag-asa. And yan ang nangyari sa iyo, Ma'am Vanessa, yan ang naramdam mo, hindi ka nawalan ng pag-asa sa buhay. Ayun nga sir, kasi 'di ba sabi nga ni Lord, hindi kita bibigyan ng problema na hindi mo kayang lampasan. Correct. 'Di ba? Correct. Hindi kanya bibigyan ng hindi mo kakayanin eh. Yun lang naman yung mga pinanghawakan ko. It's not a walk in the park. Hindi po ganun kadali. Correct. At saka wala, like they said, wala namang perfect parenting eh. Nagpapalaki ako ng anak at the same time. Ano rin yan eh? Trial and error. Yes, parang sabay kaming lumaki ng mga anak ko. Pinapalaki ko sila, parang pinapalaki rin nila ako figuratively. Parang syempre, parang sila rin yung nagtuturo sa akin kung paano maging nanay. Kasi lahat naman tayo, wala naman tayong experience before, di ba? Parang trial and error talaga. Correct. Yung kagaya ng title natin, Ma'am Vanessa, you being broken, yun yung nagpa-bloom sa'yo. Yung situation mo, yung mga hindi maganda nangyari sa'yo, Ma'am Vanessa, yan yung magiging yung mga struggles mo, yung mga limitations na nangyari sa buhay mo, yung brokenness, Ma'am Vanessa, yun yung magiging biggest testimony ng buhay mo. At yan ang nagiging biggest testimony ng buhay mo ngayon, Ma'am Vanessa. Yeah. Kamusta ka ngayon? If I may ask, kamusta ka na?
Okay naman, sir. I'm good. Bago tayo magpatuloy, medyo bumibilis ang ating oras, Ma'am Vanessa. Yes. Baka pwede natin basahin yung mga comments. Parang hindi pa naman po nadagdagan dito sa Hindi akin. pa umandar. Mamaya i-refresh mo Hindi na pa lang. Anyway, biggest lesson na natutunan mo sa buhay mo, Ma'am Vanessa. After all those trials na pinagdaanan mo, mga questions kay Lord, mga realizations, biggest lesson na natutunan mo, Ma'am Vanessa. Ayun nga, sometimes minsan, syempre yung estado ng buhay ko, inuna ko muna ang pagiging nanay. Tapos, parang secondary lang yung career. Pero may times din na parang hindi mo maiwasan lalo na sa social media. Minsan nahahype ka sa mga nakikita mo na, wow, yung kaklase ko, ganito na siya. Yung kabatch ko, nandun na siya. Hindi mo May mga maiwasan ganun- ma-compare. Yes, hindi mo maiwasan. Parang ano bang ginagawa ko sa buhay ko, ganyan. But then again, I go back doon sa, yung parang hindi naman race ang buhay eh. Parang Marathon yan. it's your choice kung ano yung ipaprioritize mo. And then gaya nga nung sabi nga ng Isaiah 60:22, Mhm. when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya yun yung isang pinangahawakan ko pag mga times na, yun nga, hindi natin maiwasan na parang, wow, anong ginagawa ko sa buhay ko? But then again, maiisip ko yung realidad na parang, hey, you are raising two gentlemen, and Mhm. it takes guts and kailangan mo ng backbone para magawa mo yun. So, yeah. Ayun. Syempre, ayun nga, like I said, walang perfect na pagiging magulang. Mm-mm. Of course, kids do not need a perfect mother. They just need a present one. Just Yes. keep on showing up. Mm-mm. And of course, love your kids kasi habang lumalaki sila, mag-iiba-iba yan eh. Pag bata, madali lang silang utuin. Pero pag teenage years, iba na namang klaseng Ikaw na ang pagpapahalagan. inuuto. Oo, Tayo na ang inuuto. Exactly. Yes. So parang iba rin, pero if there's one thing na natutuwa ako ngayon na nakikita ko, parang hindi ako nagsisisi na I chose motherhood over everything else, na parang nakontento na ako sa mga racket-racket lang, yung mga freelance jobs. Kasi napaka-open ng mga anak ko sa akin. Mm-mm. Napag-uusapan namin, parang nagmamarites lang kami. Mm-mm. Tapos yung pag may mga crush sila, may mga nililigawan, ganyan. Mm-mm. Ayun, kasali ako sa usapan. Tapos, Barkada, no? Yes po. Kaya alam ko yung mga terms nila ngayon na sa kanila ko naririnig yung mga back burner, ganyan. Nako, Tapos, Diyos ko, kailangan nating i-google na yung mga ganyan eh. sobra sir, sabi ko, ha? Ano yun? Yung ano yun, ngayon yung cook. May cook ngayon, may cook. Ha? Ewan ko, Diyos ko. Bakit ganyan? Basta talking stage pa kami. Ganyan sila. Ha? Naks. May ganyan ba? Nung Tayo, MU mag-un. Ganun. Yeah. Mga mukhang unggoy. Yung may talking stage. Ano susunod sa talking stage? Walking stage. Ewan ko sa mga bata ngayon. Basta minsan na-adapt ko rin yung mga words nila. Kaya pag tinatanong ako ni Josh, minsan may tinanong siya sa akin. Tapos ang sagot ko sa kanya, socks lang. Sabi ko. Oh, Tapos, marunong na. Kung meron ayun, Sige, go ahead. Sorry. ayun sir, basta masaya lang naman ako kasi yung masaya ako sa part na yon na open sila sa akin, na they can talk to me about everything, na Correct. komportable silang magsabi ng mga Ano ka? nararamdaman nila. Safe place ka nila. Oh, Safe place, wow. diba? Parang Yan ang dream natin priceless. as parents. Maging safe place tayo ng mga anak natin.
Hindi nila hahanapin yan sa ibang tao. Yun nga, sir. Yun yung inano ko sa kanila noon. Yun yung sinabi ko sa kanila na, siguro yung iba sasabihin nila na ang harsh mo namang magulang. Bago pa sila mag-teen, mga 12, 11 ganyan, yung nakakaintindi na sila. Sinabi ko sa kanila na pag dumating yung time na na-curious kayo sa alak, sabihin nyo lang, dadalhin ko kayo sa loob ng bar. Sabihin nyo lang, malakas ako dyan. Ganun, dapat mo doon. Yun Diba, naman. at least ikaw ang kasama. Ayun nga, sir. Mm-mm. And yan. Tapos yun nga, tapos yun, nagpapaalam sila. Si Josh, kahit nandyan siya sa Baguio, pag may lakad siya, punta ako sa ganito. Mag-attend ako ng ganito. Ganun siya. So, Ano pala si Joshua? Parang 4 days hindi umuwi sa bahay. Nabanggit niya ba yan sa inyo? joke lang. Naiba tawa. Anyway, Ma'am Vanessa, kung merong page ng buhay ni Vanessa Dumaloy, kung merong pahina sa buhay mo, Ma'am Vanessa, na gusto mong burahin, ano ito at bakit? siguro sa akin, sir, wala. Wala po. Kasi, again, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi nangyari lahat nung mga pinagdaanan ko. Yes. Kung hindi ko na-meet yung tatay ng mga anak ko, wala rin yung mga anak ko sana. Correct. Tama. So, yeah. I embraced everything. Yung lahat ng choices ko, hindi man naging maganda yung ibang choices ko, yung mga naging decisions ko. Again, it made me who I am now. Correct. So, para sa akin, sir, wala po akong buburahin. Kasi may purpose lahat yun. Correct. Kung meron ka namang gustong punitin, tanggalin na pahina sa buhay mo, meron ba? Marriage contract ko. Ayun. Charot. Kaya mo na yan. Contract lang naman yan. Kung meron, kung ipa-fast forward natin, Ma'am Vanessa, last page ng libro ng buhay ni Vanessa Dumaloy, anong gusto mong mabasa in 1-2 sentences or isang phrase na gusto mong mabasa ng mga tao sa last page ng buhay ni Vanessa Dumaloy? Anong gusto mong mabasa nila dun sa last na page, Ma'am Vanessa? Na nakapagpalaki ako ng dalawang how will I describe this? Nakapagpalaki ako ng dalawang maayos na tao. Nakapag-contribute ako sa mundo ng dalawang disenteng tao. Yeah. Laking bagay yun. Di ba? Laking contribution yun, Ma'am Vanessa. What is your biggest what if in life? What if natuto akong mag-ballroom dancing? Oh. Kasi yan tayo napadpad dyan. Char. Sumayaw. O ballroom lang talaga. What if What is your biggest what if? What if hindi ako nagpakasal? Okay, yun lang. Pag hindi nagpakasal. Pero ibig sabihin, oo. andyan, basta yung kasal. Yung kasal lang. Yes. What if nga, hindi ka nagpakasal? Anong nakikita mong pwedeng nangyari? Kasi ang plano ko nun, sir, nung nalaman kong buntis ako kay Josh, tatakbo ako ng Thailand. May nag-aabang ng trabaho sa akin doon as English teacher. Nakasama na si Josh. Kasi ako doon. Na nasa tiyan mo na si Josh. Yes. Pero, ayun nga, may love naman kasi sa nanamagitan sa amin nung tatay. Yeah. And, magpakasal tayo. Ano pa ba? Ano pa bang, bakit hindi? Ganun siya. Tapos ka naman na. Wala naman tayong problema, di ba? Ganun siya. In fairness naman sa kanya, pinanindigan niya si Josh. Pinanindigan niya kaming mag-ina. Yeah. And yun nga, nasundan pa ng isa.
Mm-mm. At syempre, pag tumakbo ako ng Thailand, syempre, wala rin yung adding niya. Correct. Hindi, pwedeng andun yung magkaroon ng adding pero ibang lahi na. Joke. Lady boy. what what are you most grateful for right now, Ma'am Vanessa? um, Grateful for, of course, I am grateful for every day. Every gising is a blessing, sabi nga po nila. But I'm grateful na nakikita ko na yung mga anak ko na, they can do things for themselves. Mhm. Na si Josh, he's growing to be responsible. Na, yung talagang adulting na siya. Which is, Mm-mm. adult naman na talaga siya. Yeah. Grateful Mga ako na anak yun mo. nga. Grateful ako sa mga anak ko, sa mga nagiging achievements nila at kung ano man yung mga ginagawa nila sa mga buhay nila ngayon. Yes. Yes, yun po. Kung babalikan natin, Ma'am Vanessa, mag-ano lang tayo, back to the past lang tayo. Kung magkita kayo nung 9-year-old na Vanessa na naandun sa witness stand, na namili between her mom and her dad na naandun, na kumbaga nabitbit dala-dala yung pressure nung at a very young age. Kung magkita kayo ulit ng 9-year-old Vanessa, anong gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Everything's going to be okay. Lahat ng bagay, maganda man o masama, lumilipas yan. So, keep the faith. And, ayun nga, laban lang because, again, life is beautiful. Yes. Correct. Anong gusto mong iwang message sa mga viewers natin, Ma'am Vanessa, sa mga nakapakinig ng iyong inspiring story, yung motherhood story, yung journey ng iyong buhay? Anong gusto mong iwang message sa mga viewers? Kung meron dyan nakikinig na tingin nating parang dumaan o pinagdadaanan yung mga pinagdaanan mo rin, anong gusto mong sabihin sa kanila? Una, hindi tayo dapat mahiya sa mga pinagdadaanan natin. Huwag tayong mahihiya sa naging sablay yung mga choices natin. Again, lahat, kung ano man yung mga nangyayari sa atin, may purpose lahat yan. And sa mga katulad ko na whatever the reason na it didn't work out, hindi madaling maging single mom because syempre ginagampanan mo yung roles ng dalawa eh, and it's never an easy job. It's not a walk in the park. So, and ito, love yourself. Hindi masama na once in a while ipamper mo rin yung sarili mo. Karoon ka ng me time kasi how can you pour from an empty cup, di ba? Kailangan nating mga magulang na ma-recharge din para para masaya tayong magsilbi sa mga anak natin. Of course, tao rin tayo napapagod. Pero sometimes yun nga, you go pamper yourself. Huwag kayong mag-guilty kung mag-splurge kayo once in a while sa salon, sa spa. Yan. Ako man, ang isang guilty pleasure ko is foot massage, foot spa, yan. Once in a while, pumunta kayo doon. O kaya, you go, mag-ice cream ka mag-isa mo, magkape ka mag-isa mo. Mhm. Whatever makes you happy. Ayun, huwag niyong kalilimutan din ang sarili niyo. Mag-ayos kayo. Ganyan.
yun. Yeah, love yourself. Huwag kayong mahihiya kung ano yung pinagdadaanan nyo. Because at the end of the day, again, may purpose lahat ng mga pinagdadaanan natin at may awa ang Diyos. Yes. Yun. Again, ladies and gentlemen, Miss Vanessa Dumaloy. Thank you so much, Ma'am Vanessa, sa time na binigay mo. Anyway, Ma'am Vanessa, before I let you go, okay lang ba together with the whole I Am Possible family? Pag-pray ka namin. Yes, please. I need that. That's highly appreciated, sir. Sige. Mga viewers, samahan niyo kami pag-pray natin si Ma'am Vanessa. Lord, thank you, Father, for this day, May 24, 2026. Na ito po ang time na binigay niyo para maging guest si Ma'am Vanessa. Thank you, Father, for her time. Thank you, Father Lord God, na it's our honor and great privilege na bahagi ni Ma'am Vanessa ang part ng kanyang buhay. Hindi man buo, pero parte ng buhay niya para makapagbigay hope, inspiration sa mga nakikinig na kakapanood ng I Am Possible. We just lift her up to you. We thank you, Lord God, sa mga struggles, sa mga brokenness na pinagdaanan ni Ma'am Vanessa. Because of this brokenness, Lord God, mas naging buo si Ma'am Vanessa, ang kanyang character, ang kanyang faith sa inyo, O Lord God. Thank you, Father, for her parents. Thank you, Father, for her mom. Thank you, Father, most especially sa kanyang tatay na nagpalaki sa kanya. Maraming po salamat, Lord God, sa mga struggles dito. Dahil dito, Lord God, mas naging matibay si Ma'am Vanessa. We thank you, Lord God, for her children, kay Joshua, kay Miel. We pray, Lord God, that all her children may truly grow in your image and likeness, Lord God, maging responsible children, maging responsible na mga anak, Lord God, maging loving, maging mababait na mga bata, maabot nila lahat ng mga pangarap nila, Lord God. Be with them, Lord God. Keep them safe. Si Joshua na malayo ngayon sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, Lord God. Keep him safe, Lord God. Pagpalain niyo po, give them wisdom sa kanilang pag-aaral. As early as now, Lord God, maging clear, Lord God, kung ano man ang gusto nila. Maabot nila lang ang kanilang mga pangarap. We pray for provision kay Ma'am Vanessa, Lord God, continue to move sa kanyang mga diskarte, sa kanyang mga racket na maging good provider siya. Na despite, Lord God, na tumatayo siyang nanay-tatay sa mga kanyang mga anak, Lord God, that she will truly lack nothing. They will truly lack nothing, Lord God. We pray for good health to be upon her, to be upon her family, to be upon her parents, upon her children, upon her sons, Lord God. Keep them safe, be with them, provide for their needs. So, Father God, we pray, Lord God, more than financial needs, material needs. We pray, Lord God, that they may just truly come to know you, Lord God, as their personal Lord and Savior, that they may just put all their trust, all their faith in you, Lord God. Lead them, Lord God. Keep them safe. Be with them, Lord God. Ingatan niyo po ang buong Dumaloy family. Pagpalain niyo po sila, Lord God, na itong mga pinagdaanan ni Ma'am Vanessa, tunay nga maging biggest testimony ng kanyang buhay, that other people, Lord God, makita kayong buhay sa buhay ni Ma'am Vanessa, maging living testimony si Ma'am Vanessa of your goodness, of your grace, of your faithfulness sa kanyang buhay. Again, we just surrender her to you. Keep her safe always. We love you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, ladies and gentlemen, Miss Vanessa Dumaloy. Thank you, Ma'am Vanessa. Maraming salamat sa time na binigay mo. Thank you rin po sa opportunity to be Yes po. guest. God bless you. Thank you, ma'am. So yan, narinig natin ng very inspiring story. Mga rock bottoms, mga struggles, mga hardships, mga trials, being a single parent, pagpapalaki ng dalawang lalaking anak sa si Maadzin, di ba? Mga hirap na pinagdaanan, mga racket, mga konong, mga why me questions si Ma'am Vanessa narinig natin kung paano siya sinagot, paano siya sinuportahan ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan. Most especially, sabi nga niya kanina, hindi siya bumitaw. Yun ang pinaka-importante, hindi siya bumitaw kay Lord. Kumapit lang siya kay Lord. Ang tanong ko sa inyo ngayon sa mga viewers, what's your identity? Ano bang ibig sabihin nun? What's your identity? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Diba? Kung dumadaan ka sa matinding problema nga, tingin ko sa sarili, wala na akong pag-asa. Kagaya naman Vanessa, ano kaya tingin naman Vanessa before sa sarili niya? Broken. Lumaki sa isang broken family. Yun ang tingin niyang identity niya. Single parent. Yun ang identity niya. Wala na. Depressed. Diba? Wala na. May mga times na inom na nga lang ang nagiging solusyon niya eh. Before wala. Hanggang dito na lang ako. Kumbaga,
failure ay disappointment. Minsan yun ang tingin natin sa sarili natin. Pagka may mga tayo pinagdadaanan sa buhay, isa akong disappointment. Hindi ako mabuting tao. Yun mga tingin natin minsan identity. Binibigyan natin ng negative label, identity ang buhay natin. Hanggang dito na lang ako. Ito ang kapalarang ko. Yan ang madalas na naririnig natin. The real question is, what is your true identity? Hindi sa tingin mo sa sarili mo, hindi ang tingin ng ibang tao sa iyo. Ano ba ang tingin ng Diyos sa iyo? Ano ba ang tingin mo? What is your identity with Christ? Yun ang mas importante, hindi yung tingin mo sa sarili mo or tingin ng ibang tao sa iyo. Ano ba ang tingin ng Diyos sa iyo? First and foremost, what's your identity with Christ? With God? Sino ka ba sa mata ng Diyos? Yun ang isipin natin. First, you are a son. You are a daughter of God. Anak ka ng Diyos. Second, ano ka ba sa mata ng Diyos? Favored, blessed. Just imagine of all the creations, tayo lang ang ginawa niya in His image and likeness. Just imagine, mga ibon, hindi kailangang magtrabaho, hindi kailangang magtanim, alagaan para makakain. Pero hindi pinapabayaan ng Diyos. How much more tayo, individuals tayo, we are created in His image and likeness. We are favored. Anak tayo ng Diyos. Bakit tayo mawawalan ng pag-asa? Kung yun lang ang iisipin natin, we are blessed, we are favored. We are created by God. Anak tayo ng Diyos. Doon pa lang Hindi ka na dapat mawalan ng pag-asa despite of all the struggles na pinagdadaanan mo sa buhay. More struggles, more problems equals bigger smile. Dahil alam mo, pag mas marami kang pinagdadaanan sa buhay, mas mahal ka ng Diyos. Mas malaking pag-asa dapat ang maramdaman mo sa buhay. Mas dapat kang ngumiti. Dahil itong mga struggles ito, it will build you up. Mas patitibayin ka. Again, more problems, bigger smile. Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Let's just focus kung ano yung identity mo with Christ, kung anong tingin ng Diyos sa iyo, wag kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Again, your identity with Christ, you are a son of God. You are a daughter of God. You are favored. You are blessed. You are saved. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, nanood sa episode 157, Broken to Bloom with Miss Vanessa Dumaloy. Sa mga naghanap ng inspirational, motivational speaker for their schools, churches, companies, organizations, or any event na kailangan nyo ng speaker trainer, please feel free to contact us sa 0927-181-8337 para ma-check namin ang schedule ko. Ma-check kong schedule ko for appointments. May block natin yan kung kailangan nyo ng speaker trainer. Pero, kung kailangan nyo naman, again, pwede naman kayo mag-comment, mag-DM sa aming Facebook page, I Am Possible. Mag-comment lang kayo kung kailangan nyo speaker trainer. Pero, kung wala naman kayong magandang sasabihin, alam nyo na, wag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Villano. You've been a great audience. Thank you to God be all the glory. Huwag nyo nang intaying mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa Tenga next Sunday for another episode of I Am Possible.